Hey, what's up you guys? This is Jem and ang i-share ko sa video na to, no, pagdating sa direct hire or DIY is yung regarding sa SIN. Okay, yung SIN na marami sa atin ang hindi nakakaalam, pero ipaalam ko sa inyo na ang SIN is a 9-digit number na ano siya for tax purposes, no, para ma-access natin yung mga government programs and benefits. May nagtanong kasi dito, no, isa akong estudyante and naging followers ko din siya. Sabi niya sa akin, i-renew ko ba yung SIN number ko? Expired na kasi siya nung December 14, pero wala pa daw yung work permit niya. So meaning under temporary pa rin program siya, and then hindi pa dumating yung papel niya ng work permit, kaso na-expire na yung SIN. Okay, pwede ba ma-renew ang SIN kahit wala pang work permit? Okay, yun yung pag-usapan natin sa video na to, and I hope na tapusin mo to hanggang sa dulo kasi in kaso mapunta ka dito, ito yung isang information na hindi mo kailangang ma-miss. So, welcome back no dito sa channel natin, and I'm teaching direct hire sa Canada dito sa channel natin. And if you are new sa vlog na to, my name is Jem, and dito sa direct hire or DIY Canada na channel, mostly ang tinuturo ko dito is yung mga information na gusto nyo matutunan pagdating sa direct hire sa Canada. Okay? So ngayon pag-usapan natin yung SIN. Pwede ba i-renew ang SIN if ma-expire na kahit wala pang work permit? Okay? So ito yung tanong ng student ko, and a lot of people, no, na worry sila, no, nag-alala sila na wala na-expire na yung work permit ko. I mean yung SIN ko, paano na? Okay? Ang SIN ginagamit kasi yan na pang-access natin sa government benefits like sa tax, no? So parang kung sa atin pa parang SSS number. Okay? So SIN number dito sa Canada. Okay? So let's say na-expire na yung SIN mo kasi pag temporary pa rin workers ka lang, ang SIN is valid lang siya for 6 months or 1 year, no, depende sa pero mostly I think sa amin is if I'm not mistaken 6 months I think, or every depende, no, magdepende sa work permit mo. Kung ang work permit mo is or ang kontrata mo is 6 months, o tama nga, work permit. If ang work permit mo is valid lang for 6 months, isain mo 6 months din. Kung valid siya for 1 year, 1 year din. Okay? So, ngayon ang sagot sa tanong na yun, pwede bang ma-renew ang SIN kahit wala pang work permit? So, sa akin, dati na expire kasi yung SIN ko. Kaso, hindi ko ma-renew or hindi ka makapag-renew ng SIN hanggat wala kang panibagong work permit. Mostly kasi ang SIN ay ini-issue sa'yo pagpasok mo pa lang sa Canada, meron ka ng SIN. Okay? Or pagdating mo dito mo pinaprocess or dito pinaprocess ng employer mo yung SIN. Kasi pag mag-start ka na magtrabaho, kailangan yung SIN na galing sa Service Canada. Okay? I hope malinaw sa inyo, no, na yung SIN is pwede siyang ma-renew, pero kailangan mong isang document sa pag-renew, which is yung work permit. Now ngayon, kung ang SIN mo is na-expire, paano na yan? Hindi ko ma-renew kasi walang work permit. Okay lang yan, hayaan mo na kahit expired na siya, and wait mo na lang yung work permit mo. Pag hawak mo na yung papel or yung work permit mo mismo, saka mo na i-renew. Okay? So sa amin, na-delay ako na expired na siya for 3 months bago dumating yung work permit ko. So hinayaan ko lang yung SIN ko, and then nung na-receive ko yung work permit, saka ko siya ni-renew. Kasi isang requirement kasi sa pag-renew ng SIN is yung work permit. Okay? So I hope, no, sa mga nag-direct hire or nag-DIY and then hindi alam ang gagawin kung paano, ito yun, no? It's about sa SIN, no? Pwede ba i-renew
kahit walang work permit? The answer is no. Hindi siya pwedeng i-renew. Kailangan mo lang hintayin mo yung bago mong work permit na lumabas, saka ka mag-renew. So wala bang abala, sir? Wala bang magiging abala kung expire na to tas di ko ma-renew kaagad? Wala, no? Walang problema yan kasi alam mo naman ng Government of Canada, lalo na kung sa temporary pa rin workers ka, alam nila na ganun talaga yung kalakaran, no? Kailangan mong mag-antay sa papel or sa work permit na ibinigay ng Government of Canada bago ka makarenew ng SIN. Either online man or walk-in, kailangan kasi nila makita na bago i-renew yung SIN mo, dapat may panibago kang work permit. Okay? So, ganun siya. And again, ang SIN parang in BI lang, no? May expiration din siya. Mostly 1 year. Okay? And yung iba magdepende sa kontrata, no? Kasi ang kontrata iba-iba. May 6 months, may 9 months, may 1 year, may 2 years. Okay? So, I hope na itong information na to, no, kung isa kang temporary pa rin workers, I hope na makatulong ito sa iyo kasi maraming nagtatanong kung paano na yung SIN, expired na, tapos wala pa yung work permit, paano na hindi ma-renew. Okay? So, no worries, no? Kahit wala pa yung work permit nyo, hayaan nyo na lang. And then, pag dumating na yung work permit ninyo, saka ninyo i-renew. Okay? So, I hope malinaw. And again, this is Jem. And kung may kakilala ka na same problem, no? Kung na-expire na yung SIA nila and then ano ba, kailangan ko bang i-renew or paano ba i-renew? Pagdating sa renewal, dalawang bagay lang ang option mo or 2 options ka lang. Pwede kang pumunta sa kahit saan na Service Canada. So, Service Canada is punta ka mag-walk-in ka dun sa opisina nila or mag-apply ka online. Okay? So, madali lang, no? May mga steps naman kung paano mag-apply online. Sundan mo lang and makapag-renew ka na ng SIN mo. Okay? So, again, this is Jim. Thanks for watching and I hope nakatulong itong video na to, no? Pagdating sa direct hire, kasi sa direct hire, minsan kasi walang nag-assist sa atin, no? Walang employer na mag-process ng SIN ninyo. Minsan, yung consultant ninyo, hindi kayo ina-assist, lalo na pag nakapasok na kayo dito. Ina-assist kayo sa pagpapasok na lang, pero pag nandito na, and then ma-expire na yung work permit ninyo or SIN ninyo, wala na, hindi na sila nangingialam sa inyo. Okay, so this channel, no, sinishare ko sa inyo yung mga kaalaman ko pagdating sa direct hire para sakaling ikaw wala ka nang mapagtanungan, at least may idea ka kung paano at ano yung gagawin mo sa susunod na hakbang pagdating sa SIN mo. Okay? So again, this is Jim. Thanks for watching and see you next time. Bye.